'Di ba? Okay. So, ito naman ang pag-usapan natin mga ka-GP Natics. Kahapon po ay binalita natin yung hindi pagkakaunawaan nitong si Congressman Pulong Duterte at itong si dating Congressman Bonifacio Busita. Mga kababayan, dahil nga po sa pagdalaw ni Busita doon sa Davao, mga ka-GP Natics. Kasi itong si Busita, meron po dong constituent sa Davao ang nag-post po sa kanya. Nasabi kung talagang tinutulungan mo, mahal mo ang taong bayan ng mga Pilipino, sige nga, pumunta ka dito sa Davao, sabi po ng constituents. Sabi po ng kababayan natin. Kaya itong si Busita ay nagpunta doon kasi nga ito ay issue doon sa Bora Bora, mga kababayan. Yung usapan po ng Mapler na kung saan ay nakakairita na daw doon sa mga tao sa Davao, mga ka-GP Natics. Hi, Ma'am Eva Narita. Ngayon naman po, mga kababayan, matapos po siyang pagsilitaan ng hindi maganda ni Congressman Pulong, ay pumalag, mga kababayan. Nagsalita na rin po itong si dating Congressman Bonifacio Busita laban kay Pulong Duterte. Pinaiimbestigahan ni dating Congressman at retired Colonel Bonifacio Busita ang alegasyong umiksena at nanigaw daw siya sa Davao City Hall. Hindi naman daw kasi ito nangyari, taliwas sa puna ni Davao City Representative Paulo Duterte. Yan ang agenda report ni Edith Isidro ng Abante. Pero biruin mo, mga ka-GP Natics, nagalit ka dun sa kongresista na gusto lang naman tumulong. Sinabi mo pa, sa dami ng lugar sa Pilipinas, Davao pa talaga yung pinasok mo. Tapos dito ka lang manggugulo, dito ka lang makikialam. Hindi ka naman binoto ng, sabi, di ba, hindi ka naman binoto ng mga tao dito sa Davao. Yun pala, mga kababayan, ay wala naman daw katotohanan na nanigaw itong si Busita. Kasi ako, mga, excuse me, sa lahat ng mga video ni Busita nung siya po ay hindi pa kongresista, no, mga kababayan, talagang napapanood ko, never naman siyang nanigaw. Kahit sino pa yan, si Busita, maayos po sa pakikipag-usap sa mga opisyal, kahit sa mga tao, kahit na galit siya, alam niya na mali yung ginawa ng tao, ay hindi niya po ito sinisigawan. Nakikipag-dialogo po ito ng maayos. Taliwas doon sa sinasabi ni Congressman Pulong na pinagsisigawan daw ni Congressman Busita yung tao po dyan sa Davao. Ma'am Lucy. Ni dating Congressman at retired Colonel Bonifacio Busita ang paninita ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte sa umano'y pagtaas niya ng boses sa ilang empleyado ng Davao City Hall. Sa pahayag ni Busita na siya ring chairman ng Road Safety Advocates of the Philippines and Real Service Advocates of the Philippines. Sinabi niyang nirespeto niya si Congressman Pulong at ang lokal na pamahalaan ng Davao City at maaari raw na maling impormasyon ang nakarating sa mambabatas. Kita nyo? Mga kababayan, sana bagong umaungaw, diba? Bago mag-nyaw, dapat pine-verify muna. Pero ako sa totoo, naniniwala ako sa sinabi ni Chess Master. Ayaw lang talaga ni Congressman Pulong na merong pumapel dun sa Davao. Baka kasi mga kababayan, merong, alam nyo na, may biglang-bigla pong tawag dito, mga ka-GP Natics, ano ba yung salita na yon? Kumbaga sa kayamanan, di ba? Kumbaga sa kayamanan ay matagpuan. O kaya naman, mga ka-GP Natics, ay biglang-bigla na lumabas yung itinatago nila doon, di ba? Oh, meron palang lihim na ayaw nilang lumabas, kaya ayaw nilang dumalaw, ayaw nilang pumunta ang isang tao doon. Baka mabisto. Paliwanag ni Busita, tumugon lang siya Madiscobre, salamat. Na Davaoenos kaugnay sa sinasabing paghuli sa mga motorsiklo sa aftermarket and Mapler. Nakipag-ugnayan din daw siya sa opisina ng mayor at vice mayor para mag-courtesy call. Pero wala raw sila noon ayon sa kanilang staff. Gate ni Busita, kailanman ay hindi raw siya nanigaw o nambastos ni Numan kahit na suspect o criminal pa. O, kita nyo ha? Nakipag-ugnayan daw siya doon sa City Hall
Sino ba yung nandoon sa City Hall? Sino ba yung mayor doon, mga kababayan? 'Di ba? Tapos wala daw doon yung mayor. Sabi ko kasi, parehas ba mga kababayan, first district ng Davao, diyan din ba yan si Baste? Kung si Baste yun, wala talaga yun. Kasi gabi yun pumapasok eh. Gabi yun pumapasok, Congressman Busita. Hindi mo talaga matatagpuan yun. Hindi ko alam kung anong ginagawa niyan sa gabi. Di ba? At para malinawan ang isyu, hiling ni Busita na paimbestigahan ni Congressman Pulong ang insidente at Hoy, tama naman yun, Pulong. Dapat mag-imbestiga ka muna bago ka ngumakngak. Kasi mabait naman si Busita. Sa totoo lang, DDS to, tas inaaway mo. Kakampi nga nyo yan, di ba? Ayaw nga niya na ma-impeach si Sara eh. Kaya nga ako nabuwisit dyan, mga kababayan. Kaya ako nabuwisit dyan eh, nung nakaraan, di ba? Sabi ko, wag niyong iboto yan ha. Wag niyong iboto yan kasi DDS yan. Buti, hindi nakalusot. Pero pagdating po sa advokasya naman ng mga motor natin, aasahan natin yan si ex-congressman Bonifacio Busita na talagang ipaglalaban ganyan. Talagang tutulungan ka. Di ba? Iba lang talaga pag nasa pwesto na siguro, yung pressure. handa raw siyang makipagtulungan dito. Oo. Kapag mapatunayan sa investigasyon na mali siya, handa rin daw si Busita na humingi ng tawad sa mambabatas at sa mga Davaoeños. Hindi, ano naman mga ka-GPnatics, pag inimbestigahan mo yan, nandun naman yung mga tao para magsalita kung totoo yung nakarating sa'yo na pinagsisigawan ni Busita, yung tao ng City Hall. Mga kababayan, napakapangit ganito. Sa pagkakakilala ko kay Bonifacio Busita, again, mga ka-GPnatics, kahit saan doon nakakarating, nakikipag-coordinate ito sa LGU. 'Di ba? Nakikipag-coordinate ito doon sa nasasakupan ng mga pinupuntahan niya. So, mga ka-GPnatics, hindi ko makita yung point na makikipagsigawan or mambabypass itong si Busita. Remember, sabi niya ganun, nakikipag-coordinate siya. Kaya lang, wala yung mga tao. 'Di ba? Wala yung mga tao. Bakit kasi absent? 'Di ba? Bakit kasi? Bakit wala yung mga tao doon? Oh. Pero may nakausap siya, hindi siya nakipagsigawan. Madali lang malaman yun, Congressman Pulong. Matatandaan sa isang Facebook post, sinabi ni Pulong na nakapagtataka dahil sa laki ng Pilipinas. Sabi dito, correction, napasok si Basting Bastos sa gabi sa Patay Sinde. Hindi, mali. Mali, Sir Leo. Ang pumapasok sa Patay Sinde sa gabi, si Pulong. Si Baste naman, bilang mayor, pumapasok ng gabi sa City Hall. 'Di ba? Nabalita yan, gabi daw pumapasok si si Baste Duterte sa City Hall. Oh, si Pulong naman, iba yung pinapasok niyan doon sa Patay Sinde. 'Di ba? Oh. Oo, okay naman to si Busita pagdating po dun sa usapin nga ng mga riders. Wala akong masabi diyan. Kilala ko rin to, mga kababayan. Sa Davao pa raw napiling umiksina si Busita. At kung gusto raw ni Busita na isulong ang kanyang advokasya, dapat idaan ito sa dialogo at hindi sa drama. Sinabi rin ni Duterte sa post na bukas ang lokal na pamalaan sa konsultasyon pero hindi sa sigawan at kayabangan. Si Busita ay dating kinatawan ng One Rider Party List para sa agenda. Kasi mga ka-GPnatics, ang pinakamatindi na nakita ko na kahit papano yung talagang hindi naman nakikipagtalo. Naalala nyo yung dating MMDA chairman ata yun na pinagalitan ni Bong Revilla. Ano pa pangalan no? Nakalimutan ko, mga ka-GPnatics. Baka may nakaalala sa inyo. Si Edison Nebriha, di ba? Si Nebriha. Yun, mga kababayan, nakaanuhan dati, siguro hindi naman sagutan na nagtataas ng boses. Pero, mga ka-GP, yun yung nakita ko na talagang lumalaban itong si Busita. Pero hindi po pa rin nakikipagsigawan. And I don't think, mga kababayan, na bastos si Busita. Pagdating lalong-lalo na, naging kasama niya rin sa Kongreso itong si Pulong Duterte. So, nandun pa rin yung courtesy. Diba? Kaya nga siya po ay nakikipag-coordinate dun sa local government nila.
Hindi ko lang alam kung bakit na galit itong si Pulong Duterte na napasok ni Busita o pumunta si Busita sa Davao. Meron bang ano dyan? Meron ka bang ayaw matuklasan? Meron ka bang ayaw na madiskubre ni Busita? Ha? Kaya ayaw mong may nakakapasok na ibang tao dyan sa lugar ninyo? Yun kasi ang tanong eh. Mga ka-GP Natics. Di ba? Alam naman natin, si Busita ay meron siyang advokasya. Tumulong sa mga nangangailangan. Hinamon pa siya ng mga taga Davao. Kung totoo ang iyong malasakit sa tao, tulungan mo kami dito sa Davao. Oh. Binigyan niya lang ng ano yun. Binigyan niya lang kumbaga mga kababayan, pinagbigyan niya. O, kasi hindi naman ihingi yun ng tulong kung talagang natutulungan yan ng mga opisyal dyan sa lugar ninyo. Ibig sabihin, siguro napuno na yung tao. Kaya nanghingi ng tulong kay Busita. Baka makita ni Busita ang galawan sa Davao, sabi ni Rian. Malamang. Malamang, guys. Sa totoo lang. Kasi hindi ka naman basta-basta magre-react na ganyan eh. 'Di ba? Masyado kang OA, exaggerated yung yung ibabalita mo na bakit sa dami-dami ng lugar sa Pilipinas dito pa sa Davao mo napili. Eh syempre, kita ko yung post eh. Hinamon siya ng taga Davao na sabi, kung totoo yung pagtulong mo sa kapwa, totoo yung advokasya mo, tulungan mo kami dito sa Davao. O, di pinuntahan niya, di ba? Kala mo naman, pagmamay-ari ni Pulong ang Davao. Sila ba ang may-ari? Kailan pa? Baka inangkin na nila, guys. Baka ipinamigay na ng China sa kanila. Di ba? Oh. Ay, nako. Okay. So, iwanan na natin yan. At least, sa mga kababayan, may paglilinaw si Congressman Busita na hindi totoo na siya ay inanigaw doon. Gusto ni Pulong, ay imbestigahan niya. Di ba? Okay, so ito naman ang pag-usapan natin ngayon, mga kababayan. Sa nangyayari po sa Senado,